Kabayan, paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo, siya pa pala ang magiging dahilan ng iyong sakit? Sa video na ito, hindi lang tayo manonood, uunti-untiin natin ang pag-unawa sa nangyari at aalamin natin ang mga aral na dapat mong matutunan sa totoong buhay. Kung nais mong matuto sa ganitong uri ng kwento, mag-subscribe ka na dahil dito, bawat pangyayari ay may aral. Umuwi ka na. Kasi halos gabi-gabi ako hindi nakakatulog kakaisip sa'yo eh. Hindi ko lubos maisip na ganyan ang nangyari sa'yo. Ang sakit po kasi mami. Yung pinag-aaral kita na. Bakit nauwi sa ganyan? Alam mo naman nagpapakahirap ako sa malayo para mabigay ko yung pangangailangan niyo para mapag-aral ko kayo. Umuwi ka na kahit anong sitwasyon mo ngayon, tanggap ka namin. Mayroon pa pong isa na problema. Yung anak mo, ma'am. Ay, Diyos mio. Sa unang bahagi pa lamang ng ating napanood, ramdam na agad ang bigat ng sitwasyon. Isang ina ang umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang anak na umuwi na. Dito pa lang, malinaw na may nangyaring hindi inaasahan. Bilang manonood, mapapaisip ka agad kung bakit umabot sa ganito ang isang batang dapat ay nasa loob ng paaralan at nasa gabay ng pamilya. Mapapansin din natin ang mga senyales na madalas hindi agad napapansin ng magulang. May lalaking naghihintay sa labas ng paaralan, may komunikasyon sa pamamagitan ng social media, at may unti-unting pagbabago sa ugali ng bata. Ito ang mga simpleng bagay na kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking problema. Ang masakit dito, ang bata ay tila nahulog sa impluwensya ng isang mas nakatatanda na marunong manghikayat at magmanipula. Sa ganitong sitwasyon, nagsisimula ang tanong na bakit madaling mapasunod ang isang bata. Dahil sa murang edad, naghahanap siya ng atensyon, pag-intindi at pakiramdam na siya ay mahalaga. Kapag ito ay nakuha niya sa ibang tao, doon nagsisimula ang paglayo niya sa sariling pamilya. Dito pa lamang, malinaw na ang unang aral. Hindi sapat ang pagbibigay ng pangangailangan. Kailangan din ng oras, gabay, at bukas na komunikasyon. Dahil kung hindi, may ibang tao ang pupuno sa kakulangan na yon. This video aims to educate viewers about real-life situations, human behavior, and important life lessons. Carol, nag-iisang anak mo ba itong si Jana? Bunso ko po. Ito ba ay naglayas? Kusang umalis? Umalis po kasi siya ma'am ng bahay. Hinatid pa po siya ng papa niya. Papuntang school ng umaga. Kasi exam po nila rin, last quarter po yun. Okay. Tapos, labasan po nila na 11:35 a.m. Simula po nun ma'am, hindi na po siya umuwi ng bahay hanggang ngayon. Okay. Naipagtanungan ba natin ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kaklase? Kasi mukhang may sinamahan yata itong si Jana. Opo ma'am, may nakikita daw po silang sumusundo na lalaki doon sa labas ng gate ng school nila. Tapos, nabanggit din daw po ng anak ko sa kanila na may nag-aantay daw pong lalaki sa labas. Pagkakaalam po namin ang pangalan niya, Paul Ray Gamboa. Okay. Ilang taon na itong lalaki ito? Sabi po niya sa akin, nag-18 po siya last January. Sabi niya sa'yo, so ibig sabihin, nakausap mo itong si Paul Drake Gamboa? Opo ma'am, nakausap ko po siya last February po, nung una pong nawala yung anak ko. So hindi ito ang unang pagkakataon na nawala si Jana? Opo, pangalawang beses na po ito. At nung unang pagkakataon, sumama rin siya dito kay Paul Drake na ito? Opo ma'am. Okay. Ngayon ba, alam ba natin kung saan nakatira itong si Paul Drake? Ang sabi po, madami po kasi siya ma'am address na ipinibigay. May pinibigay po siya na sa Mandaluyong daw po. Tapos, pinuntahan po ng Mandaluyong police yung address. Mali naman po yung address na binigay. Tapos, nung nakachat ko po yung anak ko, ang sabi niya sa akin, Timog daw siya. Nasa Timog daw po. Tapos sabi ko sa kanya, ibigay niya sa akin yung exact location. Papasundo ko siya sa tita niya. Ayaw naman po niyang ibigay kasi parang natatakot po siya. Okay. Sa tingin mo ba siya ay against her will ba ito? Hindi kusa ang kanyang pagsama? Tinatakot siya nitong lalaking ito? Para po kasi ma'am, na-brainwash po siya ng lalaki. Kasi may nabasa po kami dun sa conversation nung lalaki at saka nung anak ko na tinuturuan siya magsinungaling sa amin. Never po kasi ma'am magsinungaling sa akin yung anak ko. Saan niya nakilala ito, Carol? Sa Facebook daw po ma'am.
Colonel Yoni Ann, ma'am, reported Yes, as ma'am. missing itong batang si Jana Karil Oquindo, 13 years old, dyan sa inyong istasyon. Tama po ba? Actually, ma'am, hindi po siya reported as missing. Okay. Oo. Bali po, nag-report po yung kanyang family dito Opo. sa station Mm-mm. dahil sabi nila gusto nilang magpatulong dahil yung kapatid, yung sister niya actually ang pumunta dito Yes, ma'am. na kung pwedeng patulong sila na masundo yung kapatid nila sa Mandaluyong po. Kasi po sa assessment ay naglayas yung bata, ayaw lang umuwi. Yun po yung parang nakita nating problem dito, ma'am. Pero Okay. based doon sa ng Mandaluyong, ma'am, naka-ready po ang yung document. Ang kulang lang po, hindi natuloy yung genital exam kasi ayaw nung bata. Kasi allegedly, sabi po nung investigador doon, Mm-mm. na women ay may menstrual period. Actually, pwede naman pong mag-file ng case po ng 7610, RA 7610, kasi nga minor po yung bata. Kasi minor. Actually, ma'am, naka-ready po yung doon, nakapending lang po yung filing of case doon. Kailangan lang po talaga na formally na pupunta yung family. Colonel, pwede po ba na ang next of kin is ang tiyahin? Kasi ang mother po ay nasa Hong Kong. Although ang father, ang tatay pwede naman yata, no? Kasal ba? Opo, ma'am, or yung sister, pwede rin po. Nakapaskil na po dito yung mukha nitong Paul Drake Gamboa na kung hindi niya isusurrender yung anak ninyo, ay ang daming kaso na sasalubungin itong si Paul Drake Gamboa na ito. Meron pa pong isa Oh, na ano problema. Buntis na po yung anak ko, ma'am. Ay, Diyos mio. Na-open daw po nila yung cellphone ng anak at Okay. At Okay. doon nga daw po nakita or na-confirm na buntis daw po si Jana. Habang lumalalim ang kwento, mas nagiging mabigat ang katotohanan. Ang batang babae ay hindi lamang sumama sa isang lalaki, kundi siya ay nabuntis sa murang edad. Dito pumapasok ang mas malalim na usapin ng psikolohiya. Ang isang menor de edad ay madaling maimpluwensyahan, lalo na kung ang kausap ay mas may edad at may kakayahang magpakita ng maling uri ng pagmamahal. Ang tinatawag na pagmanipula ay nangyayari kapag ang isang tao ay unti-unting kinokontrol ang isip at desisyon ng iba. Sa kaso na ito, may indikasyon na tinuruan ng bata na magsinungaling at matakot sa sariling pamilya. Ito ay malinaw na anyo ng kontrol. Sa aspeto naman ng batas, napakahalaga ng detalye na ang bata ay 13 taong gulang lamang. Ayon sa batas, ang pakikipag isang menor de edad ay itinuturing na krimen kahit pa may pahintulot ang bata. Ito ay tinatawag na statutory rape. Hindi mahalaga kung sinasabi ng bata na mahal niya ang lalaki. Ang batas ay malinaw na nagpoprotekta sa kanya dahil hindi pa siya ganap na nakakapagdesisyon ng tama. Dito natin nakikita ang epekto ng maling desisyon. Isang iglap lamang, ang kinabukasan ng bata ay nalagay sa alanganin. Ang pamilya ay nasaktan at ang lalaki ay haharap sa mabigat na kaso. Ito ang realidad na hindi dapat binabalewala. Ako, umuwi ka na. Kasi halos gabi-gabi ako hindi nakakatulog kakaisip sa'yo eh. Hindi ko lubos maisip na ganyan ang nangyari sa'yo. Ang sakit po kasi, mami. Yung pinag-aaral kita, nak. Bakit nauwi sa ganyan? Alam mo naman, nagpapakahirap ako sa malayo para mabigay ko yung pangangailangan nyo para mapag-aral ko kayo. Umuwi ka naman na kahit anong sitwasyon mo ngayon, tanggap ka namin. Hindi ka namin papabayaan. Basta't umuwi ka. Alam mo naman, mahal na mahal ka namin. Dalawang kamay ka namin tatanggapin. Yung ate mo din. Yung ate mo, hindi na rin makatulog halos gabi-gabi. Iniisip ka. Kaya umuwi ka na, nak. Huwag kang matakot. Kung yung chismis lang ang iniisip mo, chismis lang yan eh. Huwag kang mahiya kasi kami yung pamilya mo, kami yung mag-aasikaso sa'yo. Ayan eh. Walang tayong magagawa. Basta umuwi ka na, nak. Parang awa mo na. Gusto ko kayong magkakasama, magkakapatid. Ang hirap ng ganito, nak eh. Nasa malayo ako. Tapos, hiwalay kayo magkakapatid.
Gusto ko po sana kung sino man yung kasapot ng lalaki na nagtago sa anak ko. Gusto ko po sanang kasuhan nyo. Kasi ang hirap ng ganito. May magulang din sila eh. Dapat alam nila yung pakiramdam ng magulang na nawawala ang anak. Oo. Carol, magandang hapon ulit sa'yo, no? Nasa Hong Kong si Carol. Naku, mas maaliwalas na ang kalagayan mo ngayon. Mukhang nakakangiti ka na at nabalik na ang bata sa poder ninyo. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Oo. Nagulat po kasi ako nung nakaraang gabi. Tumatawag po yung anak kong lalaki sa akin. Sobrang daming tawag po. Tapos sabi niya sa akin, ma, sa wakas, si Bunso umuwi na, ma. Andito na siya. Tapos nag-send po siya sa akin ng picture ng anak ko. Sa huling bahagi ng pangyayari, makikita natin ang pagbabalik ng bata sa kanyang pamilya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa totoo lang, dito pa lamang nagsisimula ang mas mahirap na bahagi. Ang paghilom ng sugat hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal at mental. Ang bata ay dumaan sa matinding karanasan na maaaring magdulot ng takot, kalituhan at depresyon. Dito mahalaga ang papel ng pamilya, hindi sa paninisi, kundi sa pag-unawa. Ang tunay na aral dito ay hindi lamang para sa bata, kundi para sa lahat. Para sa mga magulang, mahalaga ang pakikinig at paglalaan ng oras. Para sa kabataan, mahalaga ang pag-iingat sa pakikipag-ugnayan, lalo na sa social media. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may mabuting intensyon. At para sa lipunan, kailangan ang patuloy na pagbibigay kaalaman tungkol sa ganitong sitwasyon. Dahil kung maaga pa lamang ay naiintindihan na ang mga panganib, maraming buhay ang maaaring mailigtas. Sa huli, ang bawat desisyon ay may epekto, at ang bawat epekto ay may aral na dapat matutunan. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-iwan ka ng komento na nagsasabing, may natutunan ako. Ibahagi mo rin ito, dahil maaaring may ibang tao na nangangailangan makarinig nito. At huwag kalimutan mag-subscribe, dahil dito, hindi ka lang nanonood, ikaw ay natututo.